Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Ilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Upang maging ganap na batas ang panukalang pagpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE. Sa ilalim ng Republic Act No. 12232, idaraos na ang susunod na barangay elections sa unang Lunes ng Nobyembre o November 2, 2026 mula sa orihinal na schedule nito sa December 1, 2025. Sa ilalim rin ng bagong batas, itatakda ang termino ng barangay officials at miyembro ng Sangguniang Kabataan sa 4 na taon mula naman sa kasalukuyang 3 taon. Hataw Balita ngayon! 1,000 Philippine Coast Guard o PCG personnel ang sasanay ng Commission on Elections para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sila ang magiging Substitute Board of Election Inspectors o BEIs sakaling may mga guro na aatras sa tungkulin sa araw ng halalan, habang ang mga pulis at militar naman ang tututok sa seguridad sa lugar. Samantala, simula na ngayong araw ang election period sa BARM na tatagal hanggang October 28. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban. August 14 hanggang October 11 naman nakatakda ang panahon ng pangangampanya. Maglalagay ang COMELEC ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Hindi na po Philippine National Police para makapag-focus ang PNP sa kanilang trabaho sa pagmamatsyag at papaprotekta ng katahimikan ng lugar. So yung pong Philippine Coast Guard ang gagamitin namin na pampalit, panghalili sa ating mga electoral board members na mga guro kung sakaling hindi sila makakapaglingkod sa araw na eleksyon. Hataw Balita ngayon! Suportado naman ng ilang mataas na opisyal ng Kamara ang pagkakaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa umano'y kontratistang mambabatas. Sa gitna ito ng mga aligasyong sangkot ang ilang mambabatas sa mga umano'y questionable infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang flood control projects. Ayon naman kay House Panel Chair, Bicol Party List Representative Terry Ridon, bago magkaroon ng legislative inquiry sa mga anomalya sa proyekto, kinakailangan aprobahan ito sa plenaryo ng Kamara at isasagawa ang pagdinig ng 3 House committees. I think we need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-imbestiga. Why would the body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. But the inquiry on anomalous infrastructure and flood control projects will proceed as a tri-committee under the leadership of the Committees on Public Accounts, Public Works, and Good Government. If in the course of the inquiry, high-level government officials, including legislators, are named as involved in anomalous projects and contracts, then so be it. They will be afforded the rights to respond and to confront their accusers. All testimony and documents will be subjected to strict congressional scrutiny. Hataw Balita ngayon! 0 ang alokasyon para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ito'y dahil may pondo pa ang AKAP sa 2025 budget. Isang programa ang AKAP na layong tulungan ng below minimum wage earners. Naging kontrobersyal at kinundina ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga aligasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Nasa 26.7 billion pesos ang alokasyon para sa AKAP sa 2025 budget ng DSWD sa August 18. Target ng Kamara na simulan ang deliberasyon para sa pambansang pondo sa taong 2026. May natitira pa pong pondo for 2025 and
Like I mentioned a while ago, we received a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Hataw Balita ngayon. Hindi papayagan ng Senate Committee on Finance ng Senado na maisingit ang ilang programa sa Bicameral Conference Committee report. Ito ay tiniyak ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance na mangunguna sa pagrerepaso ng naturang panukala. Sa September 1st, nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa inisyal na pagtalakay at pagrepaso ng proposed 2026 budget. Sa ngayon, maaari nang ma-download ng publiko ang kopya ng National Expenditure Program o NEP para sa 6.7 trillion pesos proposed 2026 national budget ng Palasyo. Basta as a principle, regardless kahit anong budget yan, whether Chacha, People's Initiative, AKAP, as long as walang detailed plan at it wasn't a proposed plan from the executive, di natin pwedeng payagan na bigla nilang siya mapapasok sa BICAM. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinuntahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nag-viral kamakailan na Pisompongan Integrated School sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Nasa 80% ng mga mag-aaral doon ang tumatawid sa mga ilog para lang makapasok sa eskwela. Nauna nang nag-viral sa social media ang video ng mga bata na itinatawid ng backhoe para maihatid sa paaralan. Patuloy naman ang panawagan ni Pisompongan Integrated School Principal Gideon Gokong na matulungan sila. Daing nito na tanging mga guro lamang sa Pisompongan Integrated School ang hindi kabilang sa hardship allowance sa kabila ng kanilang kalagayan. Samantala, kaugnay naman ang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa sa target ng proyekto ng ahensya ang paglalagay ng hanging bridge na proyekto ng Kalahi Seeds at classroom sa lugar. Ipararating din anya niya ng personal kay Education Secretary Sani Angara ang hinaing ng paaralan. Lisod kay ang dalan kay yandak-yandak pa mi sa mga dalan. Kay mga samad-samad pa mi inig ka ng maligyas. Balag lisod ang dalan mi eskwela gyapon para makabot ang pangandoy. Actually, I have prepared a petitionnaire for the school, including additional construction of classrooms, major repair of dilapidated classrooms, inclusion of Pisompongan Integrated School teachers for special hardship allowance. Then my promise is to personally hand-deliver their concerns on education kay Secretary Angara and to discuss with him. And I'll do that. Hataw Balita ngayon. Posibleng maantala ang pag-upgrade ng technical, vocational o textbook facilities, partikular na sa mga pampublikong paaralan dahil sa pagtapihas ng pondo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Dito ay nakalagay sa 2026 budget. Ayon kay TESDA Secretary Francisco Benitez, ang nabawas na pondo ay para sana sa capital expenditures na nakalaan para sa mga kagamitan at pasilidad ng kanilang mga eskwelahan. Isaan niya itong hamon para sa ahensya. Ngunit sisikapan nilang mapagkasya kung magkano man ang pondong maibibigay sa kanila. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang TESDA na madadagdagan pa ang kanilang budget para sa susunod na taon. Right now, the NEP is at around 20, but the expectation is in Daga it will go up to at least 23 to 24. Hindi ko naman pwedeng sabihin na sapat. Kulang pa rin because as I said, the ambition is much wider, no? But we will make do with what we get given. Kasi naman kahit na maliliit na butal na pagdagdag, ang impact ho niyan ay malaki. Hataw Balita ngayon.
Umabot na sa 8,901 na illegal gambling sites ang na-take down na ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Telecommunications Commission mula September 22 o 2022 hanggang July 2025. Mula ito sa 11,985 illegal gambling sites na ipinasa sa DICT. Ayon kay Secretary Henry Aguda, patuloy ang kanilang ginagawang pag-imbestiga sa mga illegal na gambling site. Ang hakbang na ito ng DICT at katuwang ng mga ahensya ay sa gitna ng pagsusulong ng ilang mambabatas na tuluyan nang ipagbawal ang online gambling dahil sa pagkakalulong ng maraming Pilipino na sumisira na sa buhay ng kanilang pamilya. Ayon naman sa Malacanang, pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stakeholders para sa kanilang posisyon ukol sa ipinananawagan rin na total ban sa online gambling. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo diyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at hindi dapat padalos-dalos ng kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned parties patungkol dito. Hataw Balita ngayon. Arestado ang 8 Chinese nationals sa isinagawang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 laban sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Hub sa Davao City. Isinagawa ang operasyon mula sa reklamo ng isang residente sa isang subdivision tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa isang bahay. Nakumpiska ng otoridad ang mga computer at cellphone na siyang ginamit sa online gambling. Ayon sa NBI 11, napansin nila ang pattern ng paghati-hati ng mga suspect sa maliliit na grupo at pag-operate sa mga residential area para hindi agad matunton at mahuli. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng NBI ang mga nahuling Chinese nationals na maaaring ma-deport. Nag-a-apply na rin ang ahensya ng cyber warrant para masuri ang mga nakumpiskang gamit. Last Monday, I personally received an information sa isang residence doon sa isang subdivision na yan that there is a lot of Chinese nationals coming to and fro with that subdivision. 3 hours in the evening, mostly daw ito mga lasing, nagsisigawan, and minsan naman may nag-aaway. So they caused alarm and attention to the residents. So they reported to me last Monday. Hataw Balita ngayon. Sinalubong at binuntutan ng isang fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal kahapon para hanapin ang nasirang barko ng China noong Lunes. Tuloy-tuloy na radio challenge ang natanggap ng Cessna Caravan ng PCG. Habang papasok sa mismong bahura ng Bao de Masinloc ang Cessna Caravan, biglang lumitaw ang fighter jet ng China. Binuntutan nito ng nasa halos 20 minuto ang Cessna Caravan kaya nagbago na lang ito ng direksyon dahil baka mas maging agresibo pa ang China. Nasa 500 feet ang distansya ng fighter jet sa eroplano ng Pilipinas. Lumapit pa ito ng 200 feet nang lumipad ito sa itaas ng Cessna Caravan. Itong unang pagkakataon ngayong taon na jet fighter ang humarang sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng patrolya sa Scarborough Shoal. What makes it more dangerous is that gumagalaw kasi siya. Hindi siya fixed na maintaining such 500 feet distance. Sometimes it transfers to the left side of the aircraft, sometimes it goes above, sometimes it's on the right side of the aircraft, minsan nasa ilalim din. So I'm not sure about the distance, but the mere fact that the jet fighter is doing such drastic maneuvering without following a safe path, I think that made it more dangerous. Hataw Balita ngayon. Hindi kompleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Attorney Bernard Bitrolio, abogado ng isa sa mga inakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng mga biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ.
Giit ng abogado, hindi isinumiti ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Justice Department ang affidavit ng 12 witnesses sa kaso. Ayon sa CIDG, natanggap naman nila ang affidavits noong nakaraang buwan mula sa 12 witness, subalit hindi ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Napaka-crucial po ito dahil paano kayo magdedetermine ng DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga patidongan. So kulang yon. So kasi one-sided yan, sigurado fabricated yan. We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yon. So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Isang malaking pagbabago sa aviation ng Vietnam ang nakatakdang maganap sa kalagitnaan ng 2026. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Suportado ng Airports Corporation ng Vietnam ang plano na ilipat lahat ng international flights mula Tan Son Nhat sa Ho Chi Minh City patungong Long Tan International Airport. Layunin ng hakbang na ito na bawasan ang matinding congestion sa Tan Son Nhat na matagal nang nag-a-accommodate ng mga biyahero ng mahigit sa kapasidad dito. Inaasahan naman na ang Long Tan sa may Dong Nai Province ay magiging pangunahing international hub ng Timog Vietnam. Malalaking infrastructure projects gaya ng expressways, metro lines at high-speed railways ang mag-uugnay sa bagong paliparan. Target na matapos ang Long Tan International Airport sa katapusan ng 2025 at target na maging operational ito sa 2026. Samantala, sa bagong setup, ang Tan Son Nhat ay magpo-focus sa domestic flights habang ang Long Tan ang hahawak ng lahat ng international routes. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Iginiit ng gobyerno ng Canada na hindi makatwira ng 75.8% na temporary tax na ipinataw ng China sa produktong kanola nito. Umaasa rin ang bansa na mareresolba ang issue sa maayos na pakikipag-usap sa China. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Nagdulot ng labis na pagkadismaya sa Canada ang panibagong pagpataw ng China ng anti-dumping duty sa mga produktong kanola nito. Umabot sa 75.8% ang provisional rate na ipinataw ng China sa Canadian oil na nagresulta sa lalong pagbaba sa presyo ng canola oil per metric ton. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, nagsagawa ito ng anti-dumping investigation noong September 2024 at natuklasan umano na nakinabang ang sektor ng agrikultura ng Canada mula sa malaking subsidy mula sa pamahalaan at preferential policies. Samantala, umabot sa $5 billion ng canola oil ang inangkat ng China noong nakaraang taon. At dahil sa panibagong duty rate at patuloy na trade war ng bansa sa China, nababahala ang Canola Councils of Canada sa malaking epekto nito sa industriya. Sa kabila nito, umaasa ang bansa na magkakaroon ng bukas na dialogo sa China upang mapanatili ang patas na kalakaran at masolusyonan ang hidwaan. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Kikilalanin na ng Australia ang State of Palestine sa 80th session ng United Nations General Assembly na gaganapin naman sa Setyembre. Nakipagkaisa rin ang Australia sa panawagan sa Israel na makapasok ang humanitarian aid sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva.
Inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pagkilala ng bansa sa soberanya ng Palestine. Makikipagtulungan ng Australia sa international community sa pagpapatupad ng two-state solution. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Naniniwala si Albanese na ito ang paraan upang matigil ang karahasan at kagutuman sa Gaza. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. Kaugnay nito, ikinababahala ni Foreign Affairs Minister Senator Penny Wong ang hindi kapanipaniwalang pagdurusa at kagutuman na dinarana sa Gaza. Ayon dito, mahigpit ang bagong registration requirements ng Israel sa International Non-Governmental Organizations o NGOs na kung hindi ibibigay ang personal na datos ng Palestinian employees ay patitigilin sa paggawa sa Gaza. Mapipilitan ang NGOs na lisanin ang Occupied Palestinian Territories o OPTs na lalong magpapalala sa sitwasyon. Nanawagan si Senator Wong sa Israel kasama ang 29 na bansa at European Union partners na pahintulutan ang lahat ng international NGO aid shipments at huwag pigilan ang humanitarian organization sa pagtulong. Gayun din, dapat matiyak ang kaligtasan at malawakang karapatang makapasok ang United Nations, NGOs at humanitarian partners sa Gaza. Kasama na rin ang pagpayag ng Israel na magamit lahat ng daanan upang makarating ang mga ayuda sa Gaza tulad ng pagkain, nutrition supplies, malinis na inumin, gamot at medical equipment. Nais din ang pinagsamang puwersa ng mga bansa na tiyakin ang kaligtasan ng civilian, humanitarian at medical workers. Danny De Leva, humahataw sa balita ngayon. Samantala, isinusulong naman ng Australian Council of Trade Unions o ACTU ang mas maikling work week. Layunin nito na pigilin ang burnout at pataasin ang pagiging productive ng mga empleyado. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Sasamantalahin ng Australian Council of Trade Unions o ACTU ang Economic Reform Roundtable na gaganapin sa Canberra upang patunayan na ang pagbabawas ng oras ng trabaho ay siyang susi sa pagbuti ng living standards. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 4-day work week o iba pang mas angkop na paraan, subalit walang pagbabago sa sahod at ibang working conditions. Kaugnay ito ng paghahanap ng pamahalaan ng kasagutan ukol sa hindi tumataas na productivity ng bansa na babala ng Reserve Bank of Australia o RBA. Ayon sa RBA, ibinaba nito ang medium-term labor productivity growth sa 0.7% mula sa 1%. Magdudulot ito ng inflationary pressure kung saan hindi rin ibababa ang wage growth at living standard recovery. Pinatutunayan ng ACTU sa argumento nito na makabubuti kapwa sa manggagawa at employer ang mas maikling oras ng trabaho. Mapapataas ang pagiging produktibo at magiging mas masaya, malusog at balansyado ang pamumuhay ng mga trabahador. Bukod sa ACTU, nauna nang naglatag ang Australian Manufacturing Workers Union at Australian Nursing and Midwifery Federation ng kaparehong panawagan. Ayon sa mga labor union, ang mabagal na pagtaas ng productivity growth ay dahil sa kakulangan ng investment ng mga negosyo sa mga empleyado. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Katulad naman dito sa Texas, nararanasan ngayon ng ngayong tag-init sa Europa ang mga heat waves na nagiging sanhi ng wildfires. Kaya't kung nagbabalak na bumisita sa mga lugar na madalas tamaan ng wildfires, kinakailangan ng ibayong pag-iingat. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Pangkaraniwan sa ganitong summer season dumadagsa ang mga turista dito sa Europa. Mas ma-enjoy kasi ang pamamasyal sa mga pamosong lugar sa kontinente pag mainit ang panahon. Ngunit ngayong taon,
Kakaibang init ng panahon ang nararanasan na nagdudulot ng mga wildfire sa ibang lugar gaya ng Spain, Portugal at Greece. Kaya't bago simulan ng inyong Europe exploration, mahalagang alamin muna ang mga impormasyon sa pupuntahang lugar at maging handa tungkol sa mga fire danger ratings at local emergency procedures. Una, maging alerto sa anumang babala ng mga otoridad, lalo na't prone sa wildfire ang lugar na pupuntahan. Pangalawa, tiyaking nakarehistro ang mobile phone sa mga abiso tungkol sa anumang nakaambang panganib. Subaybayan ang mga balita, ulat panahon at mga anunsyo tungkol sa sunog mula sa mga opisyal na himpilan tulad ng emergency apps at websites. Kung maglalakbay patungong Greece, mag-register sa Emergency Communication Service ng bansa upang makatanggap ng mga anunsyo o abiso. Maaari ring sundan ang @112 Greece account sa X para sa mga opisyal na anunsyo. Laging magdala ng tubig para iwas dehydration at kung maaari ay iwasan na ang mga aktibidad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Mas mainam din na magkaroon ng travel insurance lalo na sa mga may edad at may mga kondisyong medikal. Tiyakin lamang nakasama sa insurance ang pagbibigay ng kompensasyon kung sakaling maapektuhan ng wildfire ang inyong bakasyon. Ilan sa mga kababayan natin ang nakararanas ng ganitong mainit na temperatura at gumagawa ng mga hakbang upang labanan ng epekto ng init. So far, ni-enjoy ka na yung summer ngayon dahil ngayon lang ulit nakapagsuot ng komportabling damit. Pero dahil sa sobrang init, parang 2 beses na rin ako maligo sa isang araw. Tsaka kailangan talaga uminom ng maraming tubig para palaging hydrated. Dito kasi sa Spain, parang ngayon lang nilang naramdaman yung ganito kainit. So dapat, lagi tayong handang may dalang tubig, at least magdala ng payo, kaya nakasombrero. Kapag kontra sa init, magsuot tayo ng mga damit na malulubag, nakapresko sa katawan para hindi natin masyadong maramdaman yung init na panahon dito sa... Laging tandaan, mahalaga ang pagsunod sa iba't ibang alituntuning ipinapatupad sa mga bansang pinupuntahan upang maging ligtas, makaiwas sa anumang aberya, at maging memorable ang inyong pamamasyal. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response, Management and OSEC Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang paglalagay ng help desks para po sa mga menor de edad na babiyahe sa labas ng bansa. Good morning po, Asik Irene. Thank you very much for finding time with us. Magandang umaga, Miss Ali. Magandang umaga din, Sherwin. And magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, pag-usapan natin, Asek, sa pagkakataong ito, bakit po nagbukas ang DSWD ng mga help desks para sa mga minor de edad na maglalakbay sa ibang bansa sa mga pangunahing paliparan po, Asek Irene? Yes, Miss Annie, kung matatandaan po, ang Department of Social Welfare and Development ay naglunsad ng ating online portal para sa processing ng minors traveling abroad. Hindi mo ba kapag ang mga minors ay nagta-travel palabas ng bansa, hindi po accompanied ng kanilang mga magulang, nangangailangan po silang kumuha ng minors traveling abroad permit. Ito ay upang matiyak na magiging maayos, ligtas, yung pong paglalakbay ng ating pong mga kabataan. Ngayon po, Miss Annie, na pag-alaman ng DSWD na meron pong mga bata ang na-offload pagdating dyan sa airport, pagdating po doon sa mga pantalan, dito sa mga sa NAIA, sa Cebu, Mactan Airport, gayon din po sa Davao and then in Clark. So ginawa po natin ay naglagay ng NPA na help desk upang magabayan po natin yung mga magulang, yung mga guardian, gayon din po yung mga traveling companions ng mga bata, nang sa gayon makapag-process po sila ng minor traveling abroad permit. Marami po kasi tayong natatanggap, Miss Annie. In fact, ako personally, meron pong mga tumatawag sa akin at the middle of the night, nagpapa-assist po. Dahil hindi
hindi po nila alam na kinakailangan pala ng minor traveling abroad permit. Kahit mag-anak nila o pamangkin nila yung kanila pong kasamang magta-travel. So ito po ay ginawa natin, again, para magabayan nga po yung ating pong mga travelers and ma-ensure na yung pong appropriate assistance ay mai-provide sa kanila. 24/7 po ito na MTA Help Desk. At nga po, nabanggit ko na establish ito doon sa airports po natin, sa Clark, sa Davao, and sa Mactan Cebu International Airport. Okay. Tama yung sinasabi ni Asik Irene Dumlao. Isa na po kami doon sa mga tumatawag kay Asik Irene na mayroon na mga na-offload na mga bata, minor de edad na talaga naman po hindi alam yung mga documentary requirements. Kaya ano-ano po, talakayin natin po, Asik, ano-ano yung mga uri ng tulong at serbisyo ang maaaring matanggap ng mga minor de edad mula dito sa help desk na ito, and then how many hours yung process po once na referred na dito sa DSWD help desk. Let's say for example, na-upload siya because of that, documentary problems. How many hours ang processing ng DSWD help desk po? Well, of course, kinakailangan na kumpleto lahat yung kanyang mga requirements para ma-process po natin yung minor traveling abroad permit. Miss Annie, dapat dala nila lahat yan bago pa sila magtungo sa mga airport. And dahil nga centralized naman and 24/7 yung ating pong processing, ay maaari pong makuha nila agad. Again, provided na dala po nila lahat ng mga documentary requirements. Kasi doon na rin po sa help desk na isasagawa yung interview doon po sa traveling companion at ganyan din po sa bata. And we can do online interview also doon sa magulang nung bata na magta-travel. Ngayon, kung hindi naman po minor traveling abroad permit yung concern, halimbawa po, in cases na napag-alaman na inconsistent yung pong traveling document and medyo red flag sa immigration, yung pong pag-travel ng bata, i-assist naman sila ng DSWD social workers natin na na-deploy po sa mga health desk para makapag-provide ng psychosocial intervention in case these children are victims of trafficking in person or pang-aabuso. And i-refer o dadalhin po natin sila doon sa ating pong processing center para mas mabigyan ng nararapat tulong. So our social workers deployed in the help desk will assist and facilitate things para po maprotektahan itong mga bata na mapag-aalaman na maaaring biktima ng pang-aabuso. So these are just some of the assistance that may be provided to children na dadala po doon sa ating help desk. Okay, thank you for that, Asik Irene. Ang aking kasama po, si Amigo Sherwin Colobong mula sa studio, ay mayroon po mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, please go ahead. Yes po, Ma'am Asik Irene, sa ano pong paraan mapapalakas ng DSW Help Desk ang kaligtasan at protection po ng mga minor de edad na biyahero? Well, of course, isa dyan ay yung talagang pagtitiyak na merong kaukulang mga dokumento yung pong bata para doon sa kanyang pag-travel. Nais nating banggitin na yung pong kasi mga bata na hindi sasamahan ng kanilang mga magulang ay nangangailangan po na may traveling permit, minor traveling abroad permit. Sila po yung mga menor de edad na bibiyahe na kasama ang ibang tao bukod nga po sa kanilang magulang or legal guardian. Sila din po yung mga menor de edad na bibiyahe kasama yung kanilang biological father kung sila ay illegitimate child. Kasama rin dyan yung menor de edad na wala pang 13 years old na bibiyahe kasama yung kapatid o kamag-anak na mahigit 15 years old para sumama sa magulang na maaaring permanente ng naninirahan sa abroad. This is true in the cases of overseas Filipinos.
Gayon din po yung mga bata na menor de edad na biyahe na makikipag-compete sa ibang bansa dahil yan po ay requirement sa kanilang paaralan. Yung damang pong mga menor de edad na babiyahe kasama yung kanilang mga prospective adoptive parents para sa inter-country adoption. So itong mga nabanggit ko ay again nangangailangan na makakuha po ng minor traveling abroad permit because yan po ay mandato natin, layunin natin na maprotektahan ito pong mga bata at matiyak na hindi po sila mailalagay sa alanganin na sitwasyon na kung saan sila ay maaaring maabuso o mapagsamantalahan. Ayan po ang isa sa mga mandato ng DSWD as lead in social protection. Alright, salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin. And Asek, at this point, dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, baka mayroon po kayong mga reminders pa o mga announcements patungkol dito po sa inilagay nyo mga help desk, gaan po sa iba't ibang mga paliparan dito sa ating bansa. Please go ahead po. Yes, unang-una, again, Miss Annie, nais po nating ulitin na para sa mga bata na magta-travel na hindi nga po kasama yung kanila pong mga biological parents or legal guardian, kinakailangan po na magkaroon kayo ng minor traveling abroad permit. Para po makapag-process dito, bisitahin yung aming pong website that mta.dswd.gov.ph. Ulitin ko po, mta.dswd.gov.ph. Again, kinakailangan po na makasecure kayo ng MTA permit para hindi magkaroon ng aberya sa inyo pong pag-travel, lalo na kung malapit na po yung inyo pong paglakbay sa ibang bansa. Ngayon po, na meron nga pong mga maka-based out, meron po tayong mga MTA help desk 24/7 po na nag-ooperate sa mga major airports po natin like in Davao, in Cebu, Mactan, and in Clark. Kasalukuyan po natin isinasaayos yung ating MTA help desk dyan naman po sa NAIA. Again, for the convenience of all traveling minors and their traveling companions. Lapitan nyo lamang po ang aming pong mga help desk and kayo po ay i-assist ng aming pong mga social workers. Again, ginagawa po natin ito upang mas matiyak na naproprotektahan at napapangalagaan ang mga karapatan at interes po ng ating pong mga kabataan. Again, maraming salamat Ms. Annie at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipaliwanag ito sa ating pong mga kababayan for their guidance. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Again, Asik Irene Dumlao, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng DSWD. Dalawang individual ang nasawi habang isa ang nasa pagamutan matapos masangkot sa isang road accident sa Santa Rosa, Nueva Ecija kahapon. Si Danny Munar humahataw. Nagpapagaling pa sa pagamutan ang driver ng Solid North Bus matapos na itong araruhin ang isang nakaparadang van at kainan sa gilid ng kahabaan ng Santa Rosa Tarlac Road sa Barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ecija kahapon August 13. Batay sa inisyal na investigasyon ng Santa Rosa PNP, dakong alauna ng madaling araw, binabaybay ng bus ang kalsada patungong Cabanatuan City nang sa hindi pa matukoy na dahilan nawalan ng kontrol ang bus at bigla umanong pumaling ito sa kaliwa at bumangga sa nakaparadang van at kainan. Sa oras ng insidente, natutulog ang mag-asawang may-ari ng kainan na hindi na pinangalanan pa ng mga otoridad nang araruhin ito ng bus na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng malubhang pinsala at isinugod sa ospital ang driver ng bus na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa head injury. Ligtas naman ang lahat ng pasaherong sakay ng naturang bus. Kailangan po yung mga bus po na ganun mabibilis. Years na po yung mga bus na yan. Yan po ang lagi nakaka-accidente. Yung Solid North na bus po na yan. Sana yung pagdadrive na ayos-ayos. Ayon sa pamunuan ng barangay, ito na ang ikasampung aksidente na naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon.
Kaya't pinapanawagan nila sa mga dumadaang motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na't madilim sa nasabing highway. Talaga pong yung daan po namin yan, delinquent yan, hindi lang po minsan makalawa, napakarami na pong pagkakataon na talaga pong dyan marami na nagbubuwis ng buhay. Lalo po yung tulay na yun, katawagin po namin tulay ng hapon. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property ang driver ng bus. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Isa ang napaulat na nasawi habang 11 naman ang sugatan sa salpukan ng PUJ at truck sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas, Miyerkules ng madaling araw. Si Aris Silvestre, humahataw. Alas 4:54 ng umaga, August 13, 2025, nakatanggap ng tawag ang Cuenca Municipal Police Station ukol sa aksidenteng naganap sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas. Batay sa inisyal na investigasyon, tinatahak ng jeep ang National Highway mula sa Kanluran patungong Silangan papunta sa Lipa City. Sa pag-akyat na bahagi ng kalsada, sumalubong mula sa kasalungat na direksyon ng isang caustic powder truck na biglang lumihis sa linya ng jeep at bumangga sa kaliwang bahagi nito. Ayon sa mga saksi, katamtaman lamang ang bilis ng jeep na may sakay ng mga pasahero nang dumating ang truck. Mabilis at pasuray-suray umano ang takbo ng sasakyan hanggang sakupin nito ang linya ng jeep at magdulot ng banggaan. Sa lakas ng impact, tumaob ang jeep. Nasawi ang driver ng jeep na si Reynaldo matapos magtamo ng malubhang pinsala at idineklarang dead on arrival sa Martin Marasigan District Hospital. Pawang nagtamo ng iba't ibang sugat at isinugod sa ospital. Ilan sa kanila ay inilipat pa sa ibang pagamutan para sa mas masusing gamutan. Agad namang nahuli ang driver ng truck matapos itong tumakas at sa pamamagitan ng mga drone na ginamit ng PNP, agad na natunton ang sospek. Aris Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Nagpapatuloy sa bayan ng Busuanga ang maigpit na pangangalaga sa mga watershed upang maprotektahan laban sa epekto ng climate change at iba pang iligal na aktibidad. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, nakatuon ang kanilang opisina sa regular na pagmamanman sa paligid ng Sinibayan Watershed sa Barangay New Busuanga, Degtayan Watershed sa Barangay Bugtong at Busuanga Local Conservation Area sa Barangay Salvacion. Dito minomonitor kung may nagsasagawa ng pamumutol ng kahoy sa mga lugar na maaaring makaapekto sa supply ng tubig kapag nakalbo ang kagubatan. Ayon sa MENRO, ang mga watershed ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga komunidad at sakahan sa bayan. Bagamat aminado rin na hindi mawawala ang mga aktibidad ng pagpuputol ng puno, kaya't katuwang ng MENRO ang mga non-government organization at Palawan Council for Sustainable Development o PCSD upang paigtingin ang environmental protection. August 8, nagkaroon ng tree planting mismo sa Sinibayan Watershed. Bahagi ito ng environmental conservation. 300 seedling ang naitanim natin dito, katuwang ang Barangay PCSD Kalamian at mga uniform personnel. Hataw Balita ngayon. Nakatuon sa pagpapataas ng kita at programang makakatulong sa coconut farmers ang isinagawang Quezon Coconut Farmers Summit 2025 sa Lucena City. Si Shapet Cablayda, humahataw. Nangunguna pa rin ang probinsya ng Quezon sa may pinakamaraming produksyon ng niyog sa bansa. Ngunit kung ikukumpara sa mga puno ng niyog sa Mindanao, di hamak na mas marami ang bilang ng bunga na naipuproduce ng kanilang puno kada taon. Ito ang isa sa pinagtuunan ng pansin sa isinagawang Quezon Coconut Farmers Summit 2025 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Sa Mindanao, ang Mindanao ay merong yield o bunga ang kanilang puno from 90 to 110 per tree per year. Yan po ang ating meron sa Mindanao. Pagdating natin sa Luzon, meron lang tayong average of 44 to 50 nuts per tree
per year. So, halos kalahati. Kaya, kung mag-invest ang Quezon ng fertilization alone, tataas yung ani natin at tataas ang kita ng ating mga magnyunyog. Highlight din ng summit ang mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas na SONA na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino. Dapat sa lalawigan ng Quezon, mahigit 10 milyong puno ng niyog ang maitanim dito. Kaya kwentas claras tayo, Direktor, no? Kailangan makita namin na bago matapos ang termino ng Presidente, makatanim tayo dito ng mahigit 10 milyong puno ng niyog. Ano natin dito ay yung sustainability, na dapat talaga ang coconut everywhere in Region 4, everywhere in the Philippines, ay kailangan magkaroon ng sustainability. I would like to congratulate na ang Quezon pa rin ang pinakamaraming coconut sa buong Pilipinas. Ayon pa sa Department of Agriculture, ang mga magsasaka na din ang pipili ng itatanim na niyog, magpapalaki at sila na rin ang babayaran upang sila rin ang makinabang o ang tinatawag na community-based approach. Pero ang hiling ko, pakinggan tayo sa local government. Ano ang pinopropose po natin? So, para masigurado natin, hindi nasasayang ang pondo. Ako, ang take ko dyan, bilang pangunahing may akda ng batas na yan, di kailangan ng maraming mga programa. I-identify alin talaga ang gusto natin na ma-address na problema. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 20, Talatang 7. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Oy, gusto ko lang batiin ang happy wedding anniversary ang aking may bahay, si Glenda. At salamat po kay Tita Nene La Pastora. At yan po ang makahumahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ikalabing-4 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat, amigo, and Adet. Maraming salamat, Josa and Alex, and Paraon, Bernie. Wala nang oras, Justine. Sa ngalan ng Adet, again, thank you. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre si Arian. Ako po, si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.